today, Lord. Thank you po, Lord, na nagsama-sama na naman po kami ngayon, Lord, na ligtas at nasa maayos na kalagayan at magandang kalusugan, Lord God. Thank you, Lord, sa chance na mapagpurihan ka ulit ngayong umaga, Lord, at makarinig na naman po muli ng salita niyo, Lord, sa araw na to. Lord, kayo na po yung bahala sa buong umaga na to, Lord. I-guide niyo po lahat na magsasalita sa harap, Lord, sa testimony, sa talk na ibibigay mamaya, at sa lahat po, Lord God, ng mga blessings po, Lord, na maririnig namin, Lord God. Sana po, Lord, maging smooth lang yung meeting namin ngayon. Sana walang maging problema o aberya, Lord, sa lahat ng gagawin namin. Kayo lang po, Lord, yung maging sentro, Lord, sa araw na to. Kayo lang po, Lord, yung pumagitna, Lord. Kayo po yung maitaas namin, Lord. At makita namin, Lord. Sa inyo lang po, Lord, kami mag-focus sa buong araw na to, Lord. At kayo lang po, Lord, yung titignan namin at pagpupurihan namin, Lord God. Again, Lord, we thank you for everything, Lord. We praise you and we glorify you. In Jesus' mighty name, amen. 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 And good morning sa lahat. And it's really good to be back here praising the Lord. Amen. Amen. It's a great Sunday for today. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the faith, the gift of God. Amen. So by grace we are saved for today, and by grace we're going to give back all the glory to our God and Savior Jesus Christ. Amen. For today. Amen. Hallelujah. Your faithfulness, oh God, you wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us so far. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love. It's your love and justice, God. Used to be, to lead and strong. You lead us into strong salvation. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember, come sing church. Your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough,
Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. For me. One day when I see all that you have for me, when I see you face to face, that's surrounded by your grace. All my fears slip away in the light of your embrace. When love is all I need, and forever I am free. When it's streets are made of gold, in your presence healing hope, that the songs of heaven rise to you with love. No weeping, no hurt, no hiding. You want me now, you want me now. No darkness, no secret name, no hiding. You want me now, you want me now. In this life I will stand through the joy and my pain, knowing that's a better day. There is hope that never fails, where your name is lifted high, and forever praises rise for the glory of your name. I'm believing for the day when the waters in light and seas, what creation live in peace. Let the songs of heaven rise to you with love. No weeping, no hurt or pain, no hiding. You hold me now, you hold me now. No darkness, no sea or lane, no hiding. You hold me now, you hold me now.
could give. All the glory to you. Come on, sing church for eternity. For eternity. All my heart will give, all the glory to your name. For eternity, for eternity, all my heart could give, all the glory to your name. No weeping, no hoping, no hiding. Hold me now, no darkness, no sin or pain, no hiding. You hold me now, you hold me now, for eternity. All my heart can give, all the glory to your name. For eternity, all my heart can give, all the glory to your name. Oh, we no one, oh, pain, no hiding. Hold me now, you hold me now. No darkness, no sin or pain, no hiding. Hold me now, you hold me now. For love is crucified, 'cause all for love I fall again. For only love can make a way. 'Cause all for love the heavens cry. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? And seen you forgive. If only I asked, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Oh, oh. 'Cause everything I need, it's you, my Redeemer forever. 'Cause everything I need, it's you, oh, it's you.
let me sing of love. 'Cause I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, oh yeah, yeah. The King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive, if only I ask. How many times have you heard me pray? Turn it to me. Oh, oh. 'Cause everything I need, it's you. My beginning, my forever. Oh, 'cause everything I need, it's you. Won't you? Oh, 'cause everything I need, it's you. My beginning, my forever. 'Cause everything I need, it's you. Oh, it's you. It's you. Oh, 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 oh. Let me sing. Oh, 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 oh. 'Cause all for love, save and pray. Abba, Father, have your way. Don't they know that what they do? Oh, let the cross remain to you, to you, to you, to you. 'Cause everything I need, come on, sing church, it's you. My beginning, my forever. Oh, everything I need, it's you. Won't you? 'Cause everything I need, it's you. My beginning, my forever. 'Cause everything I need, it's you. Oh, it's you. Oh, oh, it's you. Hallelujah, Lord, we bring back all the glory. Jesus, your name. For God, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. 'Cause everything I need, it's you. My beginning, my forever. Oh, everything I need, it's you. It's you. Oh, it's you. Jesus, Lord. Hallelujah. We give back all the glory to your name, our God, Jesus Christ. And everyone say, Amen. Amen.
Ayan, thank you po I Praise Team sa pag-lead ng praise and worship natin ngayong umaga. So ayan, magsiupo na po tayo and yung mga kids po, bababa na po sa Sunday School. Ayan, kasama si Teacher Neri. Ayan. So medyo may shortage po tayo ng mga teachers. So kung sino pong gusto dyan sumali sa I Teach Ministry, ayan, puntahan nyo lang po si Tita Neri. Principal Neri daw. So, ayan. And pati rin po sa mga newbies or sa mga bagong baptized, meron po tayong zone group. So, pwede po kayo sumali every after ng meeting. Ayan, puntahan nyo naman po si Brother Nathan para sa zone. So, ayan. Good morning po ulit sa ating lahat. Wini-welcome ko po ang bawat isa na nandito ngayon. Masaya po ako na makita kayo ulit na nandito, kompleto, masaya at nasa maayos na kalagayan. And wini-welcome ko rin po lahat ng nanonood sa live. Ayan, syempre yung mga members natin na hindi nakaka-attend, na laging nasa live. Welcome po. And sa mga visitors, sa Doria family rin na laging nanonood, kay Tita Feli, Tita Joey, and kay Cristel. And sa tita ko na laging nagpapabate, Tita Dolls, and kay Tam. Ayan. Hi, sis. and kay Ate Jed din na nanonood sa replay. Ayan. And sa lahat pa ng mga visitors and sa family nila, Ate RP, ayan, lagi rin po silang nanonood. So, ayun po again, welcome po sa ating lahat. And para po sa mga bisita, kami po ang Christ Life Assemblies, North Caloocan, Deparo. Kami po ay isang born-again Christian church kung saan ang lahat ng pinipreach sa harap ay galing lang sa Bible and ang lahat ay nakareceive ng Holy Spirit na may tanda ng speaking in tongues. So, our vision po is saving souls, transforming lives, and planting churches. So, saving souls, syempre, through witnessing and sharing the good news sa mga taong nakakausap natin, and transforming lives, syempre, with the help of God, kasi siya lang din naman yung pabago ng buhay ng tao, and planting churches. So, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, di ba? Expanding the kingdom of God sa iba't ibang lugar. So, ayun, medyo nakakapanibago ngayon. Wala sina Kuya Kles and Ate Marico, pero isa yon sa vision natin. So, dapat natin siyang suportahan. And sa mission, our family of churches aim to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit and to advance the kingdom of God here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and in deeds. So, our mission is to be Christ-like, di ba po? Kagaya nga po ng pangalan ng church natin, Christ Life Assemblies. So, mamumuhay po tayo ng kagaya ng pamumuhay ni Jesus dati. Siyempre, with the help of the Holy Spirit. And papalawakin pa natin yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paggagawa ng mabuti through works and in deeds. So, we will act like Jesus. Gagawin po natin kung ano yung ginawa niya 1,000 years ago kasi yung po yung purpose natin and yung calling natin dito sa mundong to. So, hindi ko na po papatagalin. Tatawagin ko na po yung magbibigay ng testimony sa umagang to, si Brother Buds. Palakpakan po natin siya. Thank you, Sister Shana. Yun, magandang umaga po sa bawat isa. Si Ate Meli nakangiti ka agad. Sa totoo, kinakabahan po ako. Pero ganun po man, marami pong salamat at salamat po sa Panginoon na muli po mayroong pagkakataon na ganito. Na makapagsalita doon sa kung paano ang Diyos ay ipinakilala sa amin, sa aking pamilya. 2010, July 27, nung araw po na yun, doon po kami nabaptize, sabay po ng aking asawa. Pero yung nakaka-amaze po dito, nung nasa kalagayan po kaming mag-asawa, nung mga panahon na yun na hindi maganda, tinawag kami sa panahon na yun na kung saan nasa magkabila kaming desisyon. Pero parehas kaming nagdesisyon ng lumapit sa Diyos, kumapit sa Diyos. Ang nakakatuwa, ako yung grabe-grabe yung kasalanan sa mga panahon na yon.
Pero ako yung unang naka-receive ng Holy Spirit nung panahon na yon. Kaya ang tanong sa akin kaagad ng asawa ko, bakit ikaw? Bakit ikaw? So ma-amaze ka sa Panginoon, sa Diyos, kung gaano niya tinitingnan yung puso ng bawat isa sa atin. So, later, after ng ilang weeks, 3 weeks, si Mrs. naman at si Sister Neri, yung aking asawa, siya ngayon yung principal sa baba. Sabi po nila yun nga po, naka-receive po kaming parehas, ng mga panahon na yon. Nung araw na yon, July 27, siya later after 3 weeks. So, life-changing yung ibinigay sa amin ng Panginoon. Yung mga bagay na imposible, ginawa niya posible sa pamilya namin. Sobrang hirap yung mga pinagdadaanan namin noon. Pero yung Panginoon na pinaniniwalaan namin ng panahon na yon ay nag-provide para sa pamilya ko. 2010, ngayon ay 2025 na. Lagpas na ang July 27. So, 15 years. 15 years na kami sa simbahan. Pero, doon sa pananatili sa simbahan, ay masasabi ko ngayon na hindi yung bilang ng panahon ng pananatili natin sa simbahan yung pwede nating ipagmalaki. Kundi yung kung paano tayo nanatili sa simbahan sa mga panahon na ito. Bakit ko nasabi? Sa paglalakad ko, sa paglalakad namin, merong mga pagsubok na dumaan sa aming pamilya, sa aking pamilya, at napakabigat. Napakabigat nung nangyari, mga nangyari. Pero napakabuti pa rin ng Panginoon. At ito yung verse na pinangahawakan ko sa ngayon. Sa Psalms 145, verse, brother, paki-flash, nakalimutan ko. Ayun na pala. Sabi niya dyan sa Psalms 145, verse 18, the Lord is near to all who call Him, to all who call in Him in truth. Along the way, doon sa paglalakad ko, merong parte doon na parang naging pakiramdam ko ay para akong isang karakter sa Biblia na kung saan nananatili sa simbahan, pero yung puso ay wala sa katotohanan. At along the way, ito yung ipinamulat sa akin ng Panginoon. Sabi niya, Psalms 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. At ito yung life verse na gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito. Na ang Diyos ay malapit doon sa mga tao na tumatawag sa Kanya ng buong sinseridad, buong katotohanan. Isang taon na yung nakalipas sa mga pagkakamali na yon. At ngayon, nagpapasalamat ako sa araw na ito. Dahil yung isang taon na nakalipas, ipinamulat niya sa akin na yung pag-stay natin sa simbahan, gaano man ito kahaba, ito ay magiging walang halaga kung hindi natin makikita kung papaano ba tayo nananatili sa simbahan. Ito yung sinasabi niya. Manatili tayo ng buong katotohanan, buong sinseridad, buong pagpapakumbaba. Sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya kanina,
lumapit tayo sa Panginoon ng buong katotohanan. Sa umagang ito, lalapit tayong muli ng buong katotohanan, sinasabi niya dyan, sa pamamagitan nino, ni Jesus Christ. At ito yung testimonya ng aking buhay. Na sa buong paglalakad ko, sa 14 na taon, merong mga pagkakamali, may pagbangon, pero sa awa ng Diyos, sa pamamagitan ng mga kapatid, na masidhing, nagpapatuloy na umakay sa bawat kapatiran. Kaya masasabi ko, hindi sapat ang panahon. Hindi dahilan ang panahon ng haba natin, kundi yung papaano tayo nananatili sa ating simbahan sa pamamagitan ng katotohanan ng ating mga pagpapahayag. So salamat sa pagkakataon nito dahil sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng isang kapatid na hindi nagsawang magbahagi ng salita ng Diyos, mayroong nagpapatuloy at magpapatuloy yung pagliligtas ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sinasabi sa Acts 2:38, sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay mangagsisi, magpabautismo, at tatanggapin niyo yung banal na Espiritu. At ito yung ginawa sa akin ng Panginoon sa bawat bisita. Marami sa atin ng mga bago ngayon. Ang bawat isa ay magiging patotoo sa paglalakad natin, sa pananatili natin sa Panginoon. Pero, hangarin natin, papaano ba tayo mananatili sa simbahan na ito ng buong katotohanan? Sa pamamagitan ng ating bukal na puso, patuloy na pagpapakumbaba sa bawat isa. At higit sa lahat, yung pag-ibig sa simbahan, pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa ating pinananampalatayanan, sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po. Yeah. Thank you po, Tito Bad, sa pag-share ng testimony. So, si Lord, hindi siya nagbabago di ba? Kung gaano siya ka-gracious 1,000 years ago, ganun pa rin siya ka-gracious ngayon. Kung gaano siya ka-forgiving dati, ganun pa rin siya ngayon. So, nasa sa atin na lang yun as individuals kung paano natin papalalimin yung relationship natin kay Lord, di ba? Kung paano natin siya lalapitan, kung paano natin isusurrender yung lives, yung mga buhay natin sa Kanya. Kasi siya, yung love niya, yung forgiveness niya, yung kabutihan niya, hindi nagbabago. Lagi siyang nandyan available para tanggapin tayo kahit maligaw tayo minsan or ups and downs ng buhay. Si Lord consistent siya. So, tayo maging seryoso lang tayo sa paglalakad sa Kanya and palagi tayong bumalik, lagi natin tignan yung first love natin, which is yung si Jesus Christ nga, di ba? So again, thank you Tito Bad sa pag-share nyo. And ngayon, hindi ko na po papatagalin. Ibibigay ko na po sa magbibigay ng message ngayong umaga. First time ko siyang tatawagin agad kasi hindi ako sanay. Tinatawag ko na si Pastor Jad. Ayan, palakpakan po natin. Siya na talaga. May iyak eh. Joke lang. Good morning po. Yun. Naalala ko si Tito Bads. May naalala lang ako kanina habang nagte-testimony si Tito Bads. Kasi nung, sabi, 15 years, Kuya Bads, no? Mag-15 ngayong taon. 15 na. Naalala ko noon, first time ko sila ma-meet o makita. Hindi ko na alam kung tama yung recollection ko. Sa bahay nila Tita Melly. Sa, parang House Alive, kasi diba yung House Alive noon, nag-iikotan. Tapos muntik ako mabudol-budol noon. Kaya may humarang sa akin sa labas ng Olympus eh. Kasi parang ang laking tao. Tapos ilang taon lang ako noon, 15 din eh. Tapos doon ko sila unang nakilala o na-meet si Tito Bads at si Tita Mary. And ang bilis ng panahon. Di ba? Ang bilis ng panahon, 15 years na agad yung panahon na yun, di ba? Na hindi man ako nabudol-budol noon. The next year, nabudol-budol ako eh. Parang lapitin eh, no? Hindi, naalala ko na kasi ang bilis ng panahon, di ba? So, hindi natin namamalayan, 15 years na agad yun at
masaya tayo na nakikita pa rin natin yung bawat isa na matatagal na sa simbahan na nandito pa rin ngayon at nagpapatuloy sa kaligtasan na tinanggap nila. Ano man yung pagsubok na kaharapin, ano man yung mangyari, palaging yung grace ng Panginoon yung nangingibabaw at sa taong nagpapakumbaba at willing tumanggap ng correction, ng pagtuturo ng Panginoon. Hindi papalila yung Panginoon na tayo ay turuan, tayo ay bigyan ng kapatawaran. So masaya ako na nakikita ko pa rin sila dahil kasi bata pa ako noon eh. Ito na naman ako sa young bata jokes, di ba? Kasi naninibago ako, wala yung kuya ko ngayon eh. O kung nanonood ka, di ba? Alam mo, wala si Kuya Kles eh. So andun siya ngayon sa may kawayan tulad nga nung sinabi ni Sister Shana. At malaking kawalan sila pareho sa ating assembly. Pero malaking tulong sila doon sa kung saan sila pupunta, sa PAHO. Kasi starting church yun eh. Diba? Malaking tulong sila doon at all-out support tayo sa lahat ng initiatives ng ating simbahan when it comes to church planting. Kasi yun naman talaga yung vision natin, di ba? Yung mission vision natin na mag-plant ng church, mag-transform ng lives at mag-save ng soul. So, ayun. Nasaan na yung click? Kamusta po ang bawat isa? Ano ba news ngayon? Walang Senate hearing eh. Wala. Lindol, no? Grabe yung Lindol. Alam mo, Lindol tsaka sunog. Typhoon din pala. Oo, bumagyo. Kailan ba yung bagyo? Last week, 2. Tapos ngayong October daw, may 4. Suspended. Paldo yung mga estudyante. Nakakatakot yun, di ba? Yung mga lindol na ganun. Kasi imagine yung nangyari sa Cebu. Gabi. Parang 11 ba yun? 10? Ang dami ng tulog nun eh. Di ba imagine, dati noon, nung around 2019 o 18, nagkaroon ng lindol. Siguro naramdaman natin yun, medyo malakas ng konti. Parang 4 o 5 siya kung naaalala nyo. Tulog kami nun sa dorm. Tapos doon kami kinabahan ng mga ka-dorm ko kasi paano tayo mabubuhay nito? Hindi natin nararamdaman yung lindol. Kasi hindi kami, yung kasama namin isa, ginigising niya kami, yung pala, lumilindol na, tapos kami hindi namin nararamdaman. So imagine nakakatakot yung lindol. So pag nangyari siya ng gabi, at dapat mag-ingat tayo. Kasi di ba yung nabuhay na naman ulit yung sinasabi nila na the big one na hinog na. So, hindi natin alam kung kailan siya mangyari. Hindi naman niya katulad ng typhoon na mapipredict o nakikita natin yung may forecast na yung ano natin, di ba? Yun, bigla na lang lilindol eh. So, kailangan mag-ingat tayo at manatiling handa at pagdasal natin palagi, eh, siyempre. Ako nakikita ako ng anak ko. Tatago muna ako. Ayun, di ba? So, ngayon, meron tayong pag-uusapan. Actually, iniisip ko kung ito ba yung magiging topic nung pinagpipray ko siya. Kasi sabi ko, masyado siyang basic. Masyado siyang, sa thinking ko, alam na siya ng marami. Kasi kahit ako, nung bata ako, lagi ko itong naririnig. Lagi ko itong napapakinggan sa mga talk, sa mga blessing. Diba? So, naisip ko, tama kayang i-share siya, considering na, siyempre, mas marami nang mas matagal sa simbahan. Pero sa isang banda, marami ring bago. Marami ring kailangan makarinig o baka sakaling meron tayong bagong matutunan o magkaroon tayo ng bagong realization dito sa parable na babasahin natin. So, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna tayo, ipag-pray natin yung word ngayong umaga. Yes, Lord, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa umagang ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sa magandang panahon na dahil dito kami ay narito ngayon, Panginoon, para magtipon at makinig ng salita mo, bigyan ka ng kapurihan sa araw na ito. Lord, maraming salamat dahil ginawa mo kaming healthy, ginawa mo kaming malakas, Panginoon, at ginawa mo kaming able na makapakinig ng salita mo at magkaroon ng bagong realization sa mga salita na ihahayag mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ikaw yung manguna sa lahat ng aming gagawin. Ikaw yung manguna sa lahat ng aming
activities, Panginoon, sa umagang ito. At yung salita mo lamang palagi yung maiangat, Panginoon, at yung maihayag sa mga tao. Tulungan mo kami na intindihin yung salita mo. Tulungan mo kami na may ma-realize, at ibigay mo yung blessing mo, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatid namin na may sakit, may karamdaman, Panginoon. Tulungan mo sila na makabangon, tulungan mo sila na gumaling, Panginoon, at kami ay naniniwala na ang kagalingan ay hindi mo ipagkakait sa kanila. Dinadalangin namin ang lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bula ulit yun. Meron na bang bagay na ipinagkatiwala sa'yo? For example, bahay. Well, dito ko muna tumira. 5 years. O kaya parang pera. O may bagay na something na ipinagkatiwala. Siguro parang position o ano ba pwede ipagkatiwala? Trabaho. Pinagkatiwala sa'yo yun ng boss mo, di ba? Na nagagawin mo yung trabaho mo in exchange for something. Ano pang pwede ipagkatiwala? Titulo ng bahay at lupa. Parang mahirap. Pwede. Marami pong ganyan. Parang pinagkakatiwala nila to. Parang sinasangla pa nga yung iba, di ba? Parang et cetera. So, dun sa taong pinagkatiwalaan, meron siyang duty, di ba, na ano yung gagawin niya dun sa ipinagkatiwala sa kanya. For example, pinagkatiwala sa iyo yung cellphone. Maggi-games ka. O kaya pinagkatiwala mo sa iyo yung bahay, at titulo daw, i-renovate mo, ganun. Tapos aangkinin mo eventually. Biro lang, pero marami kasi mga kasong ganun sa sa labas na pinagkatiwala, ni-renovate, tapos parang, hindi na, amin na to. So maraming bagay na mga pinagkakatiwala sa atin. Siguro, ministries, di ba? Ministries na meron tayo. Malaking katawagan yun at ipinagkatiwala sa mga tao na nandito ngayon. So, titingnan natin itong tatlong bagay na stewardship. Ba't hindi ko... naka-off pala. Sorry. Pero ang galing. Thank you. Stewardship, faithfulness, tsaka accountability. Titingnan natin itong tatlong bagay na to. At actually, yung accountability, ito yung pinaka-nakakatakot no? Yung parang ito yung iniiwasan ng marami. Kasi meron tayong babasahin na medyo very basic siya at alam nating lahat. Pero subukan natin siyang himayin at paano tayo magiging accountable. Sino dito yung willing maging accountable lagi? Di ba? Kasi mahirap siya na parang, sabi ni ganito, ikaw yung gumawa nito. So, syempre, di ba? Parang, kunwari, di ba, yung mga napapanood natin, notaryo, di ba? Kung natatandaan nyo, may abogadong nag-notaryo doon. So, ina-attest niya na totoo yung in-execute talaga siya. Siya yung accountable ngayon, di ba? Tapos ngayon, dinay niya, hindi ko dinotaryuhan yan. So, parang nagde-deny siya ng accountability. So, yun yung parang minsan takot tayo or ayaw nating maranasan yung maging accountable sa mga bagay-bagay. Kasi hindi siya madali. Hindi siya madaling kalagayan kung saan ikaw yung dapat na sasagot, sagutin mo to di ba? For example, may bata na pinaalaga sa'yo. Sagutin mo yung bata, di ba? Hindi mo naman pwede i-deny na, hindi ko anak yan. Pero sa'yo pinagkatiwala, so sagutin mo siya. Pero nandito tayo sa mundo ngayon kung saan masyado natin itong iniiwasan. Masyado natin iniiwasan yung accountability. Minsan nga sa opisina, ang advice, wag mong i-email. Puntahan mo, verbal, para may deniability ka. Pag nagkandaloko-loko yung yung project nyo, sinabi ko ba yun sa'yo? Di ba? Kasi pagka may bakas mo, hindi ko kayo tinuturuan na hindi maging accountable. Ito yung reality. Na minsan yung email trails, yun yung nagiging way para maging accountable yung isang tao. At yung iba, yun ang iniiwasan. Huwag mo email kasi hindi ako sigurado Pupuntahan na lang kita para, ito yung payo ko sa'yo. Ganito gawin nyo Tapos, sasabihin nila sa akin, pwede ba i-confirm via email yan? Kasi ayaw nila magiging accountable na.
Gusto nila kung sino yung, di ba? I mean, nagigets nyo yung accountability scene kung saan gusto siyang pagpasapasahan kasi walang gustong mag-take ng responsibility. So kung may pinagkatiwala sa yung bagay, at alam mong sa'yo pinagkatiwala yun, pwede mo bang ituro yun, na iba dapat yung accountable doon? Siyempre, initially, dapat hindi, di ba? Unless merong unforeseen circumstances or mga bagay na hindi natin inaasahan o mga bagay na hindi natin ine-expect na bigla na lang nangyari na out of our control. Pero in general, kung merong ipinagkatiwala sa'yo, ikaw yung accountable doon. Ikaw yung accountable sa bagay na yun. So tingnan natin to parable of the talents. Masyado siyang, siguro kahit nga hindi sa loob ng simbahan, tinuturo siya eh. O alam natin yung pinakakwento. So, ito yung required faithfulness for God's servant. At subukan natin siyang himayin, baka may bago tayong matutunan. Subukan natin siyang basahin ulit. O para sa mga bago, ang parable ay isang short and simple story na nagtuturo ng moral or religious lesson. So, yun yung isang ibig sabihin ng parable para sa ating mga bago. So, tingnan natin. Meron tayong dalawang character dito. Isang master, tsaka yung servant, di ba? O servants. Bali, 4 sila kasi as we go along, makikita natin itong pangyayari na to. So, master, tandaan natin, may dalawang character tsaka servant. So, basahin natin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. So, sa English translation nito, for the kingdom of heaven is like a man who takes on a journey, parang ganun. At sa ibang translation naman, master yung ginamit. Sa ibang translation, man lang na on a journey, di ba? Tinawag niya yung kanyang mga tauhan o servant at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. So, parang nakalagay, tandaan natin yung nakalagay doon na ayon sa kanilang kakayahan, o sa English, each according to his own ability. So sa English, talents, di ba? So in general, it pertains, o pinagtutungkulan nito ay yung malaking sum of money. So sabi nila about 6,000 denarii. A denarius represented a day's wage for typical working man. So maraming klase ng computation nito pero hindi natin pupuntahan. Pero ang i-highlight natin, binigyan ng bawat isa, each according to his own ability. So may 5,000, may 2,000 o 1,000. Sa English, 5 talents, 2, tsaka 1, di ba? So bakit nga ba sila magkakaiba? Bakit hindi nalang pantay-pantay? Di ba? Parang isipin natin, bakit? Parang unfair naman kasi ba't yung isa lang? O bakit yung isa 2? Ba't yung isa 5? Ibig sabihin ba nun, mas pinapaboran nung master yung isa? Na sa kanya 5, yung isa lang. Kasi kung yung isa lang, baka, ba't isa lang sa akin? Pwede naman niya ibigay yung 2 para tig 3 kami. Math. The math is not mathing, sabi nila, di ba? So, di ba parang ganun? Parang bakit magkakaiba? Pero tandaan natin, binigyan sila bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So, pagkatapos nito, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. So, nadoble. Naging 10. O 10 talents. O dito, 10,000. Naging 10,000 ginto. Diba? Dumoble yung kanyang pinagkatiwala sa kanya. Power. Kasi, ano ba yun? Yung, parang ininvest niya, di ba? Tapos, dumami. Kung sa pera, ha? So, ganyan din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So siya rin. Power. Kasi dumoble. Di ba? So regardless kung magkano yung natanggap nila, dumoble. So parang naging 10,000, yung isa naging 4,000. Kaya lang yung isa,
yung tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. So siya naman kakaiba. Imbis na gamitin niya yung ipinagkatiwala sa kanya, itinago niya. O wala siyang ginawa, ibinaod niya pa sa lupa. In general, kasi daming beses ko na narinig ito eh. Mali ba yun? Na ipinagkatiwala sa'yo, hindi ko gamitin? Kasi, kung mawala ko yun, ganun yung thinking ko nung bata ako. Bakit nyo pinagdidiskitahan tong isa? Wala na nga siyang ginawa. Di ba? Parang siya yung masama eh. Di ba? Kasi syempre, siya yung ano. So, tindihin natin kung bakit. Di ba? Kasi siya, imbis na gamitin niya o ipangalakal niya yung natanggap niya, wala siyang ginawa. Ibinaon niya lang sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, so hindi lang siya, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. So, syempre, again, dumoble yung possessions na in-entrust sa kanya o pinagkatiwala sa kanya ng master niya. Diba? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita ang tagapamahala ng malaking halaga. Naalala niyo yung talk ni Brother Clay last Sunday, yung sa reward, yung pag mas malapit ka sa Diyos, yun yung reward mo, mas marami kang chance na gawin yung, mas marami kang option or mas marami kang chance na gumawa para sa Panginoon. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. So again, dumoble. Yun yung report niya sa master niya. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. So parang dito ang naging reward nila because of their faithfulness, regardless of the amount na na-receive nila, isa 5K, isa 2K. Naging faithful sila, ginawa nila yung trabaho nila. Ang reward nila sa kanila ng master, ginawa silang tagapagpamahala ng mas malaki pang halaga. So dahil naging faithful sila sa maliit o sa bagay na kung ano yung binigay sa kanila, binigyan pa sila ng mas malaking responsibility na mas mamahala ng mas malaking halaga pa. Kaya samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Ay, nadoble. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang salaping ginto, heto na po ang inyong salapi. So natakot siya, yun yung sabi niya, di ba? Kanina hindi naman nabanggit na natakot siya, ang ginawa niya lang, binaon niya sa lupa. Hindi niya ginamit, pero binaon niya. Pero dito, nagkaroon siya ng ibang view tungkol dun sa master niya na parang, ganito yung pagkakakilala ko sa iyo eh. Babaon ko na lang. Palaki. Yan. Okay lang tol, kahit hindi mo na yan, kasi kita ko naman yung mas mali. Thank you. So, yun yung pinagkatiwala sa kanya. Isa lang, at wala siyang ginawa. Yung question ko kanina, di ba? If pinagkatiwalaan siya ng master, dun sa isa, masama ba kung iningatan niya at siguraduhin niya na pagbalik ng master, andun pa rin? Masama ba yun? Kunwari, ito, cellphone. Balikan ko to after 10 years. Expect ko ba 2 iPhone to? O gusto ko after 10 years, ito pa rin yung makuha ko. Masama ba yun? Question lang to ha, hindi ko tinitwist ha. Question lang to lang ano. Mamaya titingnan natin kung bakit hindi siya okay na halimbawa. Bakit hindi siya naging good servant?
Kasi ako, yun lang yung mga naisip ko nung bata ako na parang bakit hindi naman niya nawala. Di ba? Parang magagalit ako kung nawala niya. Pero kung hindi naman, andun pa rin. Pero kasi ito, iba yung pagkakakilala niya sa master niya. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inaasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano tumubo sana ito? So parang kahit walang specific instruction, kasi kung babasahin natin, wala siyang specific instruction eh. Ano yung gagawin mo dun sa pinagkatiwala sa'yo? Sinabi ba ng Panginoon na, o sinabi ba ng Master na dapat i-multiply mo yan? Silent eh, di ba? Parang silent yung parable, kung ano ba yung instruction sa kanila. Sabi kasi pinagkatiwala lang eh. Wala naman nakalagay kung dapat ba i-invest nila to o lagay sa bangko. Kasi tulad nito, even nung time na to na ilagay sa bangko, inisip nila, sana kahit may interest pa, di ba? At the very least. Sa panahon ngayon, magkano yung interest ng bangko pag andun lang siya? 1%? Less than pa, no? Tapos yung percentage na yun, may tax pa yun, di ba? Power. So, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Diba? Sapagkat yung meron, bibigyan pa siya ng sagana. Kasi naging faithful siya dun sa tinanggap niya eh. Pero yung wala, pati ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong yan, dooy mananangis siya at magngangalit ng ang kanyang mga ngipin. Imagine, no? Dahil hindi niya, dito sa parable na to, dahil hindi siya naging faithful sa ipinagkatiwala sa kanya, ito yung kahihinatnan niya. Wala daw siyang silbi, tamad. Kung ihalin tulad natin siya kay Jesus, hindi naman mag-filter si Jesus sa sasabihin niya sa atin eh. Sasabihin niya kung ano yung totoo, walang sugarcoat, di ba? Pero bago tayo pumunta doon, tingnan mo natin to. So the parable of the talents is simple yet powerful. It shows us that our choices have clear consequences. It compels us to reflect. How are we responding to the gifts, opportunities, and responsibilities the Master has entrusted to us? So paano tayo tumutugon dito? Dun sa mga kaloob, mga opportunity o responsibilidad na in-entrust sa atin. Paano tayo tumutugon dito? Ano yung ginagawa natin sa mga bagay na nasa ating pangangalaga? Sabi, yung talent daw, galing siya sa Greek word na talanton, neuter of a presumed derivative of the original form, a balance, a supporting weight, and that is by implication, a certain weight, and thence a coin or rather a sum of money or talent. So, kung babasahin mo siya ng literal, kung sa English, isipin mo talent. Ito ba yung pagkanta? Pagsayaw ba to? O ano ba yung klase ng, ano ba yung talent mo? Hindi ganoon, di ba? Kasi ito, yung term na talent dito, it refers to a certain amount of money nung time na to. So, maraming computation eh. Kaya lang, hindi natin siya pupuntahan. So, hindi lang siya nag-a-assign. So, kung titingnan natin yung talents na inassign sa mga tao na binigay sa kanila, hindi lang siya yung master dito, hindi lang siya nag-a-assign ng small task. Nag-i-entrust siya o nagbibigay siya ng sa'yo o pinagkakatiwala niya sa mga taong ito ay malaking amount ng kanyang kayamanan. Malaking amount ng kanyang kayamanan yung in-entrust niya sa servants niya. So tingnan natin, i-relate natin sa ganito kung saan na ang master si Jesus Christ at ang servant at mga servant ay tayo. So again, the master, he is the owner of all the goods or the property dito sa binasa nating parable. So, pwede niya i-symbolize na si Jesus yung pagpunta niya sa journey, ito yung pagpunta niya sa heaven, yung pag-ascend niya sa heaven, at
yung period of time before siya bumalik sa atin. So his eventual return, yung pagsusulit ng mga servant, it can signify the second coming of Jesus Christ, and accounts will be settled. So the servants, of course, it represents the believers, the disciples, and those who belong to the master and are entrusted with his resources and responsibilities during his absence. So stewardship, faithfulness, and accountability. Parang ang bibigat niya na parang bakit pag ikaw ay inaitasan ng ganito, napakabigat niya. Na ikaw ay mangangalaga, kailangan mo pa maging faithful, at ikaw pa yung magiging accountable. Palakihon ulit tol. Ayan. So, stewardship, ano ba yung stewardship? Sa English eh. Alam ba sa Tagalog nito? Pangangasiwa. Tama ba? Pangangasiwa yung Tagalog nga, no? So, sabi, ito daw yung conducting or supervising or managing of something. Especially, the careful and responsible management of something entrusted to one's care. So, ito daw yung maingat at responsableng pangangalaga o pangangasiwa sa isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. So dito, the immense trust of God places in His people and the seriousness of the responsibility, the stewardship involved in relation to the talents. Sa Matthew 25, again, ito yung pinagkatiwala sa kanila. 5,000 salaping ginto doon sa isa, 2,000 sa isa, at isa-isa. 1,000 lang. So, kung magbabasa tayo ng commentary, iba't iba nga yung computation nila dyan, and if i-relate natin sa panahon ngayon, one thing's for sure, na sobrang daming amount ng pera noon time na to. Even the servant, kahit yung servant na naka-receive ng isa lang, sobra-sobra na yun, at yung in-entrust sa kanya na value ay grabe-grabe na. May maingay doon. Sino ba yun? Kaninong anak ba yun? Jacob? Yun. So, sa Matthew 25, di ba, again, binigyan sila ng ayon sa kanilang kakayahan. So, sa una ko, isipin natin, parang unfair kasi magkakaiba. Pero what if, yung taong may kakayahan na mga laga o mga siwa dun sa 5,000, binigyan lang siya ng 1,000. Kahit grabe-grabe yung ability mo, pero 1,000 lang ang pinagkaloob sa'yo. Hindi ba parang disgrace ka or madidisregard yung ability mo? Kasi ang dami mong pwedeng gawin, pero ito lang binigay sa'yo. Ganun din naman dun sa taong kakaunti. Imagine, ang kapasidad mo ay 1,000, pero binigyan ka ng 5,000. Katakot-takot na disaster yun pag sa'yo pinagkatiwala yun. Di ba? Kung ang ine-expect ng master mo ay pangangasiwaan mo ng maayos yung kanyang ari-arian at 1,000 lang kakayahan mo at 5,000 ang binigay sa'yo. Imagine the failure. Di ba? Kasi hindi siya angkop sa abilidad. So dito, hindi unfair yung master. Kasi nga binigyan niya yung mga tao nang naayon sa kanilang abilidad. Whether we like it or not, tayong mga tao, magkakaiba tayo ng ability. Although we are all created equal, pero when it comes to our abilities, magkakaiba. For example, i-assign mo ko sa visual. Gusto niyo black and white lahat to? O i-assign mo ko sa isang bagay na hindi ko kayang gawin. Ito nga, di ba? Tira mo yung visual ko. Black and white lang. Totoo pala, black and white lang. Gusto niyo ba ganyan yung lyrics natin pagka nag-praise and worship? Ibig sabihin, magkakaiba tayo ng ability, magkakaiba tayo ng strengths. Magkakaiba tayo ng gawain sa loob. Pero, hindi porket magkakaiba, hindi na tayo gagawa. Kasi bakit ko ipipilit na mag-join ako ng visual kung hindi ako creative? Bakit ko ipipilit yung isang bagay na alam kong mag-fail ako doon? Di ba? So dito, tulad nito, yung 5,000,
tama yung inassign sa kanya kasi nagawa niya ng tama. Nagawa niya yung duty niya. Napadoble niya yung amount. And like itong isa yung binigay sa kanya, hindi pa niya ginawa. Pero hindi kasi porket isa lang, wala na siyang kakayahan na, pwede pa maging 2,000 yun, di ba? Pwede siya dumoble. Lahat sila dumoble. So hindi naman kailangan na yung 1,000 niya maging 5,000 eh. Ang ina-expect sa kanya, gawin mo o maging faithful ka sa ipinagkaloob sa'yo. So hindi siya unfair. Kasi ito, may expectation na yung master nila sa kanila eh. Na sila ay gagawa para sa master. Sila ay mangangasiwa. So yung taong binigyan ng isa lang, tamad talaga siya. Kasi hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. At alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Kilala niya yung master niya eh. Di ba? So sabi nga, di ba, kilala mo pala ako eh. Sana man lang nilagay mo sa bangko, di ba, para mag-interest. Pero hindi niya ginawa. Yun yung expectation. Hindi siya naging maayos na steward. Di ba? Again, ang lahat ng mga bagay na meron tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon, tayo ay tagapangasiwa lamang ng kanyang pag-aari. Di ba? Careful and responsible management of something entrusted to one's care. Kung intindihin natin, pera man ang illustration na ginamit ni Jesus sa parable na to, yung talents na ipinagkatiwala sa atin ngayon ay mahihahalin tulad sa mga biyaya at abilidad na meron tayo. Kung ano yung in-entrust sa atin. Pwedeng gifts and abilities, time and resources, and of course, the gospel. Diba? Like teaching, serving, mercy, leadership, and broader resources God puts at our disposal. The Word of God, especially. So, ibig sabihin ba nun, pagka ang alam mo lang scripture, Acts 2:38, hindi ka na pwede mag-share ng gospel? Kasi yung iba, ang daming alam nila lahat, kaya nila makipagdebate. Di ba? So, ibig sabihin ba nun, dahil ang alam ko John 3:6 lang, tsaka Acts 2:38, okay, wala na akong gagawin. Kasi mas marami rin sa kanila, kaya na nila yan. 1 Peter 4, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kung sa English o sa Amplified Version, a spiritual talent and ability graciously given by God. Employ it in serving one another as good stewards of God's multifaceted grace, faithfully using the diverse o magkakaibang gifts o abilities granted to Christians by God's unmerited favor. Diba? In relation to the parable, tayo ay naka-receive ng special gifts. Sila ay naka-receive ng special gifts, each according to their own ability. So, ibig sabihin, kapag naka-receive ka, there is a corresponding obligation o yun, may kaakibat yun na obligasyon mula sa Panginoon. Ang gift o ability na natanggap mo ay gagawin mo para sa Kanya. Pangangasiwaan mo ng maayos. Hindi mo siya dahil dito ka lang, kasi isa lang to eh. Hindi ganun. Hindi siya ganun nag-work. Kasi malilabel tayo as tamad kung ganun. Lazy na servant. Ang Panginoon ay walang ine-expect na katamaran mula sa atin. Kung sabihin mo ngayon na servant ka ng Panginoon, bibigyan ka ba niya ng pabor kung tamad ka? Sa trabaho natin, di ba, kung tamad ka, sa tingin mo mapopromote ka, sabi, pwede daw pagka-close mo yung boss. Pero, biro lang. Biro lang, pero in general, mapopromote ka ba pag tamad ka? Or bibigyan ka ba ng award kung tamad ka? Di ba? Nakita ko si Ate Cham, 15 years na sa trabaho. Palakpakan natin si Ate Cham, oh. Napakasipag.
Naalala ko lang kasi, alam mo na-amaze ako sa tumatagal sa trabaho ng ganun. Kasi ako hindi pa ako naka 1 year eh. Isang beses pa lang ako naka 1 year and 1 month. Sakto nung ano. So na-amaze ako pag may mga taong tumatagal. Kasi ibig sabihin, doon sa ginagawa nila, faithful sila. Hindi madali yung trabaho, di ba? Mahirap, maraming stress. Pero kung yun yung pinagkatiwala sa'yo at magiging faithful ka doon, tulad nga nun, kung hindi ka magiging performer sa trabaho mo at tamad ka, wala, di ba? Parang sa school, di ba? Makakakuha ka ba ng mataas na grade kung mag-aaral ka lang bago mag-exam? Sa iba siguro nag-work yun, di ba? Kasi iba, ano tawag doon? Yung short-term memory ba yun? Yung ang bilis nila matandaan pag-exam. Pero long-term, wala na. So, ang mga ngaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan at pamamagitan ni Kristo. Sa Kanya kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Diba? Tulad dito, gamitin ninyo ang kapakinabangan ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kung alam mo yung gift mo, kung alam mo yung abilities mo, use it for God's glory. Faithfulness, di ba? Pagiging tapat. Tingnan natin. Tingnan natin itong isang part ng parable ng shrewd manager. Sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Itong parable of the shrewd manager, dito naman, ang kaibahan, yung shrewd manager, nilulustay niya yung possessions ng master. Ito yung last part, di ba, na sinabi dun na kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka papagkakatiwalaan sa malaki? Tulad nung sa 1,000, paano expect niya ba maging 2,000 yung pagkakatiwala sa kanya? O 5? Kung dun sa napakaliit pa na binigay sa kanya, wala siyang ginawa, naging tamad siya, di ba? Paano ka mag-take ng bigger responsibility kung sa maliit, ay wala. Minsan kasi ang gusto lang natin yung prestige eh. Nakakalimutan natin na yung prestige o yung katanyagan, may kaakibat yun ng malaking responsibilidad. Alam mo dati nun, nung una akong nagtatrabaho, siyempre yung first job ko, 2021 yun eh. Pagka wala kasing ano nun, ang tawag nun, pandemic nun eh. So wala tayong sa collection. So nahiya ako mag-Gcash, hindi ko na lang sinesend. Ang inisip ko nun, Lord, pag binigyan mo ako ng mas malaking sweldo, mas malaki na ibibigay ko sa'yo. Yung parang lagi ka nakikipag-bargain na, ang liit kasi ng sweldo ko eh, kaya hindi ako makapagbigay. Na parang, Lord, pag na-reach ko tong amount na to, promise, ibibigay ko sa'yo to. Naranasan nyo ba yun? Hindi. O baka ako lang nakaranas siguro, no? O si Shana daw. Sa loto. Oh, di ba? Lord, pag nanalo ko sa loto, 20% pa. Di ba? Mahilig tayo sa ganun. Ako, naranasan ko siya personal. So, lumipat ako ng next na trabaho ko. Lumaki ng konti yung sweldo ko. Hindi ko pa rin siya ginawa. Bakit? Hindi niya ako faithful dun sa maliit ko sweldo eh. Ano ngayon sasabihin? Lord, sorry. Pwede isa pa. Isa pang salary increase. Pwede bang isang salary increase pa para... Hindi kasi gusto ko, ganito yung bibigay ko eh. Ganun ba yun dapat? Kung ito mga to, sila, hindi naman pera to eh. O hindi naman pera lagi pinag-uusapan natin. Experience ko lang yun na, ito, ang liit pa lang ng sweldo ko, hindi na akong pagkatiwalaan sa tithes. Eh, paano pa kung sumusweldo ko na 1 milyon isang buwan? Kaya ko ba ibigay yung 100,000 sa church isang buwan? Baka hindi na kasi pambili ng relo yun eh.
Baka hindi na. Kasi kung hindi mo nga kaya magbigay, paano ka pa magbibigay pag mas malaki na? Kung yung 100 pesos na hihirapan tayo ibigay, paano pa pag 500 na? Napunta tuloy tayo sa tithes. Diba? Na-share ko lang naman kasi naranasan ko yun na parang, Lord, sige na, bigyan mo sa akin itong salary na ganito. Tapos magta-tithes ako, promise. Nangangako tayo sa Panginoon pero hindi natutuloy. Hindi natutupad. Kasi nga, sa maliit pa lang na halaga, hindi na tayo faithful. Sa maliit pa lang na bagay, hindi na tayo faithful. Paano pa sa mas malaki? Alam niyo kung... Hindi, sa iba na lang. Not today. Sa 1 Corinthians 4, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos at ang katiwala ay kanyang kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So bilang stewards at servants ng Panginoon, lahat tayo ay kailangan maging tapat sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Ang dalawa sa mga servant sa parable, of course, nagpakita sila ng faithfulness. Ginawa nila yung kanilang tungkulin at hindi sila nag-atubili. Hindi sila natakot. Ginamit nila, di ba? Again, yung 5K nag-earn, yung 2K nag-earn, regardless sa halaga na natanggap nila. O bagay na meron sila. Sila ay gumawa at tumugon sa kanilang tungkulin. So, ang katapatan ay hindi nababase sa kung gaano karami ang meron ka. But kung ano yung gagawin mo dito. Kung ano yung gagawin mo sa naibigay sa'yo. Doon masusukat yung katapatan. Accountability, ito yung pinakaayaw natin. Again, maraming takot sa accountability. Maraming takot mag-take na responsibility. Kasi ayaw natin na tayo yung sasagot. Pero one way or another, lahat tayo accountable sa Panginoon. Tama? Lahat tayo ay magiging accountable sa Kanya. Sa 2 Corinthians 5, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga nagawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang tao. For we believers will be called to account. Ipagsusulit natin, that is each and will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. Yung paggamit ng tama at hindi paggamit ng tama sa mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lahat yun ipagsusulit natin sa Panginoon. Whether we like it or not, darating yung panahon na ipagsusulit natin yun sa Panginoon. At ano yung ginawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin? Simpleng ability? Simpleng gift? Simpleng pera? Ano yung ginawa natin dun? Sa Ecclesiastes 12, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. So whether we like it or not, magsusulit tayo sa Panginoon eventually. Lahat tayo walang exempted. Babalik siya at harap tayo sa Kanya. Sino ready na humarap kay Jesus? Ay, ready na si Tita Maria. Dapat nga lagi tayo ready. Hindi ko naman sasabihin yung joke na sino gusto mauna eh. Luma na yun eh. Kasi di ba pag may nagtatanong, gusto lahat ma-meet na si Lord, may gusto mauna, ayaw naman mauna. Lumang joke na yun. Di ba? Dalawang servant. Paano naman yung servant na ibinaon sa lupa? Anong nangyari sa kanya? Again, mali ba yun? Di ba kung tutuusin, parang hindi. Kasi walang losses. Pero hindi. Hindi siya naging faithful dun sa duty niya. May mga bagay na ina-expect dun sa taong yun. At ang ina-expect ng master niya ay pagyabungin niya yung ari-arian na pinagkatiwala sa kanya. Pero imbis na maging faithful siya sa kanyang duty, hindi niya ginawa. At accountable siya sa Panginoon dahil dun.
Ang pangatlong servant ay may baluktot na pananaw sa kanyang master. Hindi niya nakita ang pagiging generous nito at tiwala na ibinigay sa kanya. Ang result, disobedience. Disobedience yun eh. Alam mo yung dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Sabi sa James 5, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Di ba? Yun yung ginawa ng ano. Kahit anong pagrarason mo, kung alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo siya ginagawa, ikaw ay nagkakasala. So even in the absence nung instruction dito sa parable natin, makukonclude natin na alam nila yung dapat nilang gawin sa pinagkatiwala sa kanila. Kasi hindi na sila kinailangan utusan pa eh. Di ba right? After ibigay sa kanila, pinangalakal, dumoble, etc. Pero yung isa, alam niya yung duty niya, natakot. Ang result, disobedience. Gumawa pa siya ng rason na kasi ganito ka eh. Sa tingin mo, i-accept ni Lord yun? Lord, natatakot kasi ako sa iyo eh. Natatakot ako kung gumawa para sa iyo kaya hindi ko na lang ginawa. Parang ang weird na rason nun. Tamad talaga tayo pagka ganun. So, Jesus Christ is the master who entrusts his servants. In relation to the gospel entrusted to his disciples, they were commanded and expected to preach it. Tulad nun sa gospel, punta tayo doon. Di ba, ang sabi sa kanila, go, make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung hindi nila ginagawa yung pagpipreach ng gospel, dahil natatakot sila, pwede ba nilang i-reason out kay Jesus yun eventually? Lord, natakot kasi kami kasi may baril na ano eh. Pwede ba yun? I-accept ba ni Jesus yun? Hindi, di ba? Hindi niya i-accept yung excuses dahil meron siyang ginawa, inutos para sa atin eh. Kasi lahat tayo bilang tao in general, magaling tayo gumawa ng excuse. Marami tayong excuse, di ba? Boss, di mo na mapasok ka, medyo baha eh. Pero pag baha, okay, papasok ka. I mean, masakit ulo ko eh, o late ako nagising eh. Ang dami natin excuse. Sa day-to-day lang na ginagawa natin eh. Pansinin mo itong darating na week, ganong karaming beses ka gagawa ng excuse. O kung ganong karaming beses mo ituturo sa iba yung mga bagay-bagay. Na para bang wala tayong responsibility at all. Palakihan tol, hindi ko na pala kita. So, sa uli, gaano man kalaki o liit ang ipinagkawatiwala sa atin, maging tapat tayo para sa paggawa para kay Jesus. I-maximize natin yung mga kaloob at abilidad na ibinigay sa atin at ipinagkatiwala ng tapat upang magampanan ng katawagan. At palagi nating isipin, ano man ang ginawa natin ngayon at sa mga bagay na ibinigay at pinagkatiwala sa atin, ipagsusulit natin yun sa Panginoon. Kaya kailangan maging mindful tayo sa lahat ng actions natin. Kasi lahat yun may consequences eh. Yung akala natin na hindi natin paggawa, disobedience na yun eh. And ayaw natin sana matag o masabihan ng Panginoon na tamad. Di ba masakit nun pag sabihan kang tamad? Kasi hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. O dapat natin gawin. So ngayon, question, paano natin ginagamit o pinahahalagahan at ginagamit ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Something to think about, di ba? Maraming salamat po. Sakto. Ayun, thank you Kuya Jad sa napakagandang message ngayong umaga. So, di ba, ano yun eh, actually bata pa lang ako, na ano na sa akin ni Mami, ni-emphasize niya sa akin, lalo na yung dulo, yung accountability. Nananakot. Sabi niya, lahat yan sisingilin ni Lord. Hindi, joke lang. Pero yun, di ba, tama yun na as Christians, parang it is our responsibility to be good stewards of Christ and to be faithful sa lahat ng pinapagawa niya sa atin and syempre to be accountable dito sa mundong to.
So, ayun, thank you ulit, Pastor Jan, sa message mo ngayon. And, wait lang, hiningal ako. So, bago ko po ipag-pray yung collection, so medyo may, ano po tayo ngayon, parang sharing testimony, collection testimony. Wow. Hindi, pero pinag-share po ako about sa importance of tithing. Pero dahil hindi ako sanay, so very short lang to na story. Kasi hindi ako mag-share about sa akin. So yung sister ko po kasi, first time niya magka-work ngayon, si Tam, di ba? So 2 weeks na siya nasa Jollibee. Yun yung naging, eto, blessing ko na to, very short blessing lang. Tapos nung natanggap siya sa Jollibee, nag-message agad siya kay Mami. Sabi niya, Mami, yes, natanggap na ako. Sabi niya, yes, may trabaho na yun. May trabaho na ako. Makakapag-tights na ako sa church. So yun yung, parang nakakatuwa yun as an ate. Wow, pero di ba parang, si Tam kasi first work niya yun, since birth, di ba? Parang ngayon lang siya mamumuhay talaga sa totoong mundo, i-face na niya yung reality ng life. And nakakatuwa na ang pinaka nilook forward niya is yung makapag-give back sa church. So, ayun po, sana makita natin yung importance of giving kahit gaano pa yan ka laki or kaliit. Malaking tulong yan sa pagpapatakbo ng simbahan. So, ayun, ipag-pray na po natin yung collection. Lord God, maraming salamat po, Lord, sa narinig po, Lord, namin na salita ngayon, Lord God. Sa reminder, Lord, na maging good stewards kami, Lord, sa mundong to, Lord. Maging faithful and accountable, Lord God, sa lahat ng pinapagawa niyo po, Lord, sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessings. Thank you, Lord, sa pagiging provider niyo po sa amin, Lord, na sa iyo po, Lord, nang gagaling ang lahat ng biyaya na meron kami, Lord, at mga bagay, Lord, na makakamtan pa po namin, Lord. Hindi po kayo nagkukulang at lagi nag-uumapaw, Lord God, yung mga biyaya niyo po, Lord, sa amin. And Lord, patuloy niyo po, Lord, na i-bless ang bawat isa, Lord. I-bless niyo po ang aming mga trabaho, business, and source of income, Lord God. And bigyan niyo po, Lord, kami ng generous hands, Lord, na makapagbigay at makapagbalik lang po, Lord God, sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessings. Salamat, Lord, sa kabutihan niyo po, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Okay, putay na po ngayon.
to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, your grace has carried me until I see you face to face, until at last I won my race. Remind you you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Hello. Yan. Okay. Ngayon naman ay, siyempre, celebrate natin yung ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo, di ba? Kung paano niya tayo kung paano niya pinagwagian, di ba? Yung kasalanan, saka yung kamatayan, di ba? Sabi nga kanina doon sa pananalita ni Pastor Jad, di ba, yung accountability, yun yung karamihan talagang halos umiiwas, di ba? Pero si Jesus Christ, pinanagutan niya lahat o tinubos niya lahat yung sanlibutan, di ba? Para sa magkaroon ng kaligtasan na ating natatanggap at patuloy na matatanggap ng sangkatauhan. Diba? Yun. Kaya ngayon, tayo ay mag-take ng ating communion. Diba? Sabi nga dahil ngayon, titingnan natin yung tao nabubuhay sa, diba? Karamihan yung mundo, nabubuhay sa kamalian, sa kasalanan, di ba? Sa kasinungalingan, pero si Lord ang binigay sa atin yung katotohanan, di ba? Sabi nga, siya yung way, siya yung truth, siya yung life, di ba? Kaya yun yung ating ipinapasalamat ngayon kung bakit tayo merong ganitong pagtitipon, kung bakit tayo merong ganitong communion na ginagawa para sa pagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya ipapasalamatan natin itong mga elementong ito, pero basahin muna natin sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibibigay sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay pagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito. At sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Pasalamatan natin at panalangin ang mga elementong ito. Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na nasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ay nagkaroon ng kaligtasan, kami ay nahugasan sa mga kasalanan. Ama, tinataas namin ang mga elementong ito, ang kapirasong tinapay na sumusimbolo ng kanyang katawan, na nabayubay, nasaktan, napako, at namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang laman ng kupitang ito na sumisimbolo ng kanyang
dugo na umagos upang hugasan ang aming kasalanan. Ama, basbasan mo po ang mga elementong ito sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kainin natin at inumin. At tayo manalangin. Tapusin na po natin sa isang panalangin. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na narinig namin yung salita mo, Panginoon, na magsisilbing wake-up call, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na seryosohin yung maliit na bagay or kung ano man yung binigay nyo, pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na yung maliit na bagay na yun or yung mga bagay na binigay nyo para sa amin, Panginoon, ay magiging instrumento namin, Panginoon, upang nang sa gayon ay mapakalat namin, Panginoon, yung salita mo rin, Panginoon, sa mga tao na handang sumunod sa iyo, Panginoon, yung mga tao na nag-iintay, Panginoon, sa amin, Panginoon, na marinig yung salita mo, yung kwento ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa mga tao na nandito sa mundo, Panginoon. Lord, gamitin nyo nawa, Panginoon, yung talento, yung lahat ng binigay nyo sa amin, Panginoon, naway hindi namin ito ikahiya, Panginoon, na bagkus, Panginoon, gamitin namin ito upang ikaw yung mapapurihin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, sa lahat ng aming sasambitin sa mga tao, Panginoon. Lord, maging liwanag, Panginoon, yung salita, Panginoon, na nasa sa amin, Panginoon, at nang sa gayon mabigyan ng kalinawagan, Panginoon, yung lahat na makaparinig ng iyong salita, Panginoon. Lahat po ng ito'y, Panginoon, ay pinagdarasal namin. Ganon din po yung mga gagawin pa namin sa discipleship, Panginoon. Kayo po yung gumabay sa amin, Panginoon. At ganon din po sa mga kabataan, Panginoon, na nandirito, Panginoon, na siyang handang sumunod sa inyo, Panginoon, at magsilbing servant mo rin, Panginoon, in the near future, Lord God. Lord, pinagdarasal na rin po namin yung aming kakainin sa tanghaling ito. Naway maging kalusugan, Panginoon, at kalakasan din namin, Panginoon. At pinagdarasal na rin po namin, Panginoon, yung linggong ito, Panginoon, na aming kaharapin, Panginoon, na wala kaming ibang sandalan, Panginoon, kundi yung salita mo lamang, Panginoon, yung aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpapasalamat namin ito sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello. Pwede po muna tayong umupo. Yan, medyo maaga-aga pa naman. Alam nyo na po, pag nandito ako sa harap. Reporting po. Meron po, magre-report po muna ako sa atin. Regarding po sa collection, maganda po yung related din dun sa topic ni Pastor Jason. Yun na pag-usapan natin. Para po makita natin, di ba po meron tayong planong mag-extend. Pero, yan, di ba? Kitang-kita po, no? Bakit may pero? Ginawa ko na pong weekly. Kasi yung nakaraan na nag-report ako sa inyo, monthly, di ba? Nakatotal. Pero bago po tayong pumunta dyan, ang members po ng CLA North Caloocan is, ilan ba tayo? Sa palagay nyo, ilan na tayo? 40 lang? Konti Tayo po ay 65.